Okay. Oo. Ating, para tayo magabayan sa usaping ito, sasamahan po tayo ng isang abogado, miyembro ng Free Legal Assistance Group o FLAG at yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI. Mga grupong kasama ho dito yung binabanggit na tatay ni Chal Jokno, Ah. si JW Jokno, itong grupong ito. Si Freelancer po. Attorney Antonio Odi Bukoy nasa ating linya. Attorney Odi, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo, sir. Attorney, si Orly and Connie dito po sa DCW One-on-One. Walang personalan, Good attorney. morning po, Hello. attorney. Aha. Ayan, tumatas. Salamat po sa inyong paanyaya. Ayaw po. Okay. Malinaw po ba ako naririnig, Attorney Odi? Malinaw po, Ayan, crystal clear. Alright. Attorney, una muna, malinaw sa, tama ba pangunawa ko, na ang usapin ng confidential fund, hindi ito yung may kukunan ka ng impormasyon, babayaran mo, at itatago mo yung identity, and that's it. Wala na tayong alam kung sino yon. Hindi na ho natin malalaman kung may pinuntan ba ang pera o wala. Kasi ang lumalabas kahapon, bagamat pwede kang gumamit ng alias o hindi totoong identity, gusto mong itago yung informasyon o yung informant mo, obligado ka pa rin pala na patunayan sa estado na totoo yung tao at may tao talagang tumanggap ng iyong pera batay dito sa binabanggit ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Tama ba, Attorney Odi? Hindi ho pwedeng hindi malaman kung sino talaga yung alias, yung tunay na katauhan sa likod ng alias. Sapagkat ito po ay kaban ng bayan, hindi pwede itong sikreto. Yung confidential, hindi ibig sabihin ng confidential, hindi Wala na. Oh, hindi nakatago na. wala na yan. Oh, nakabaon na. Hindi ho, Baon na. Oh, sa baon. hindi ho ganun yan. Ang panuntunan ho ng Commission on Audit, dapat ho, meron silang physical and financial plan, unang-una, kung paano gagawin yung confidential fund. Pangalawa, nakalahad ho doon kung ano lang yung pwede mong paggamitan ng confidential fund. Alright. Pangatlo, yun yung mga alias, pwede hong gamitin yan, pero hindi ho maaari na hindi ilalahad kung sino yung tunay na katauhan sa likod ng alias. Alright. May record ho dapat yan. At Oo. yan ay selyado. Natukoy din kahapon na kung ito'y gumamit ng alias, hindi ang COA ang dapat magpaliwanag o magpatunay kung sino ito, kung hindi yung ahensya mismo. Halimbawa, si Connie kinuha ko bilang informant, obligado si Connie na banggitin sa COA na ako yun. Yeah, oo. Tama ba yun? Tama. Yun yung sinasabi ko na nasa sealed envelope yan. Yung totoong For pangalan. security purposes, yung tunay na pangalan. Yes. Kaya Okay. maaari ho, kaya nga merong special audit office ang COA upang ma-monitor at masiguro na ang paggasta ng confidential fund ay sang-ayon sa panuntunan ng COA at sang-ayon sa batas. Okay, pero dito kasi sinasabi dun sa 2015 Joint Circular on Confidential Funds, lahat po ng mga nababayan ng informants ay kailangan maaprubahan po ng agency head, tapos may mga specific Attested. silang Yes. confidential activities at supported with documents. Pero ang sabi po kasi kahapon, parang may mga 2023 pa pala, hindi ba, na nabili na hindi na ho angkop doon sa Hindi din 2022, gano'n? hindi. Oo. Oo. Kasi yun yung kanilang cash advance na yan, like yung yung usapin ho nung kahapon sa testimonya ho nung testigo, napunan niya dun sa liquidation report na una, wala akong supporting documents. Acknowledgement receipt lang. Yes. Wala yung invoice, wala yung resibo. Walang resibo. Walang resibo at walang malinaw na panuntunan, walang malinaw na description kung para saan, anong klaseng confidential information yung nakuha nila at kung nagtagumpay ba yung operasyon. Yun yung mga requisitos Yun ang mga kinakailangan na isumite nung head of agency na nag-certify at nag-autorisa na ilabas yung na mag-disburse ng confidential fund. Okay, pero on the part of COA attorney, wala ba rin silang naging kapabayaan on the auditing part siguro? Kasi syempre, 'di ba,
kailangan mabusisi rin nilang nasusubaybayan lahat po nung sinasabi nilang supporting documents or particular na yung mga resibo na wala naman na sinasabi po doon sa hearing. Yes, kaya ho sinabi ho ng testigo, Mm. nung kulang-kulang yung mga dokumento, yung Okay. mga supporting documents, nag-issue siya ng audit observation memorandum. Nire-red flag niya at sinabi niya na Ayun. magsumiti kayo ng mga supporting documents na sang-ayon dun sa joint circular. Nung hindi ho nagsumiti, sinuspend niya. Yung nag-issue siya ng order of suspension. Apo. Anong ibig sabihin nito? Binibigyan niya yung DepEd at yung Office of the Vice President ng 70 araw para isumite ito. Pag hindi ho sila nagsumite, ang mangyayari kong kasunod niya ay notice na of disallowance. Pag notice of disallowance, dapat ho ibalik ng nasabing ahensya kung ano man yung pondo na na-disallow. Ang isa lang sa naobserba ko kahapon, bagamat nasa COA yung kapangyarihan na mag-imbestiga, nasa kanila rin ang kapangyarihan para tingnan kung merong kulang o may hindi at may irregular sa isang pinaglaan ng pondo ng isang departamento o OVP man yan naman tanggapan. Wala sa kanila talaga yung kapangyarihan na agad na mag-prosecute at magsampa ng kaso kung may hindi susunod at may makitang illegal, attorney? Hindi ho trabaho ng COA yun. Yung Ang malungkot, trabaho ng malungkot COA lang. ay mag-audit. I-audit lamang. Kaya nga. Ngayon, kung meron hong makita silang red flag, yan ho ay kanilang ibibigay sa Ombudsman. kaukulang prosecutorial arm ng gobyerno. Gaya ho ng Ombudsman, Office of the Ombudsman. Okay. Doon din sa kahapon na parang may sinasabi po si Sir Wamil, no, na yung confidential lang ay yung paggagamitan at hindi daw yung pinagbilhan. Kasi coming from the argument po, syempre, ng prosecution, diba, na doon sa mga medicines na binili, diba? Kasama ba doon? Medicine yun. Oh. So, pwede ho pa-explain lang kasi marami hong nalito. Kasi, diba, nag-contest pa dyan ng si Attorney Poway na dapat i-strike sa records yan. Kasi Strike unang-una, out. gaya ng aking nabanggit, ayon ho sa pamuntunan ng COA, yung kanilang guidelines, meron hong specific o particular na pabuya o informant's fee na pinapayagan. Ngayon ho, yun hong sinabi nila na gamot, yung mga silya, yung mga computer, and so on and so forth. Paano naging pabuya yun? Ayon ho doon sa guidelines ng COA, very specific ho kung ano lang yung pwede nilang ilabas. Pwede nilang pagkagastuhan. Hindi ho, kaya ho, ni-red flag niya yung mga office chairs, office tables, yung mga computer, yung mga medisina. Kaya, unang-una, hindi ho nakapag-submit ng invoice o resibo. Pangalawa, questionable kung yung disbursement mismo, questionable. Dahil hindi ho naaayon doon sa guidelines ng COA kung paano gagastahin ang intelligence and confidential funds. Anyway, meron pa namang mangyayaring cross-examination ang defense lawyers mamaya. Abangan natin kung ano ang magiging takbo ng kanilang pagtatanong, and siguro pag may oras na rin sila mag-sumiti naman ng kanilang mga testigo at ebidensya, makikita rin naman natin kung anong paliwanag nila dito. Pero ngayon pa lamang talagang marami na tayong dapat tingnan sa wastong paggamit ng iba't ibang pondo ng pamahalaan. Lalo-lalo na yung pinanggalingan nung pinag-uusapan ng 2022, nagaling yun sa Office of the President. Kaya sabi nila, kung yun nagaling sa Office of the President, dapat issue ba yung pinanggalingan o issue yung paano ito ginasta? Attorney? Ang issue ay hindi yung pinanggalingan sapagkat kasama ho yan sa General Appropriations Act. Okay? Ang issue ay kung paano ginasta. Kung inyong gugunitain o ating gugunitain, bulto-bultong cash yung kanilang winidraw. Bakit ho ganon? Nawawala, wala ng paper trail. Hindi mo na alam kung paano ginastos eh. Samantalang, kung ito po ay digitally nilipat yung pondo doon sa account ng OVP o ng DepEd, masusubaybayan ho, may paper trail yung paggasta. Ngayon ho, dahil cash, bulto-bulto, hindi ho malaman kung paano nila ginasta. Ang magiging susi lang ay yung liquidation report. Subalit, malaki ho ang kakulangan. Acknowledgement receipts lang eh. Walang resibo, walang invoices, at kung ano pang mga requisitos
ayon doon sa COA circular. Okay. So, kasi ang pinag-uusapan din, partner, yung 25.6 million na sinasabing liquidated with receipts, pero dated a year later, no? 2023 na po siya. Yun yung babalikan ko lang po yung tanong ko Yung kanina kanina. binanggit mo, Kasi 2023. labas yan doon sa period kasi quarterly yung yes, paglabas. So, yung kanilang pagliliquidate, lampas na doon sa period na covered nung advance, cash Okay. advance. In fact, meron dyan lumalabas 1 year after na. A So, year later. Hinabol lang. Mm-mm. Hinabol lang nila. Di naman Kasi, kaya typographical lang, parang yung NBI Oh, a year later investigation doon sa may kinontrata, Oo. mali rin yung petsa, typographical error. ganun ba yun? Hindi kasi yung dito yung petsa, sulat kamay nung tumanggap Sulat Yun kamay nung pumirma nung acknowledgement receipt So hindi yung magiging typo error yan. So nabanggit niyo, attorney, parang hinabol kasi na-flag ng COA. Parang ganun ho ang lumalabas, ano? Opo. At saka yung sinasabing paggamit po ng 11 days. Yes. Ito ho, may parang sinasabi din silang irregularity dito kasi hindi ho nabigyan. Ililinawin ko lang, walang kaukulang mga dokumento kasi or hindi dahil sa bilis. Pwede bang mag-lista ng ganun? Legitimately 11 days, pero basta merong receipt, lahat merong resibo, parang ganun. Opo, pero yun yung paggasta ng ganong kalaking halaga sa meron loob din. lang ng 11 days, Mm-mm. red flag na rin ho kagad yan. Red flag na rin, oo. Red flag na rin. Baka naman ganun kalakas yung kanilang mga intel, Mga informante. Oo. Hindi, Hindi. binabagi nga ni Hindi ba attorney. malalaban niya ng defense? Actually, yun din ang gusto mo liwanagin ni, pinapalagay ni Mawil, ni auditor, na Wamil, oo. lahat naman yan depende doon nga sa physical and financial plan. Yes. Yun yung pinanggagalingan ng lahat ng mga information. Yes, oo. So kung Yes. yan man merong binigyan o wala, malalaman niya kung ano naging development noong plan na yun, attorney. Kung ano naging resulta. Opo, ang problema wala din physical and financial plan. Wala Yun din, yung Wala rin anyway, maiba lang ako. Alam ko si partner, baka may tanong ka pa. Isingit ko lang kasi sige baka lang, go makalimutan ahead. ko Nagdesisyon ng Sandigan Bayan, Second Ayun na Division, nga. kahapon at hindi pinagbigyan ng request ng Ombudsman. Pangalawa na yan, na kahilingan na hindi Ito yung naging kay- favorable sa ombudsman para gawing testigo, alisin sa pagiging State akusado witness, si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Yung una ay yung binigyan ng pagkakataon makapagpiyansa o makapag-bail si dating Senador Bong Revilla. Ang tingin nito, paano pa kaya yung ibang mga kasong maaring idulog sa Sandigan Bayan? Lalo-talo na ito yung pinakahuli, yung kay dating Speaker Romualdez, gamit naman ang mga testimonya ng mga dating bodyguard ni Zaldico. Paano kayo magiging tansya dito, tingin dito, assessment dito ng mga nasa legal profession, Attorney Odi? Himayin natin, Unang-una yung testimonya, yung minumungkahin nilang testimonya ni dating kalihim Bonoan. Alright. Okay. Ang pamantayan po dyan, kung siya ay pwede maging state witness, ay una, kung ang pinakamahalaga ay kung siya ay tila hindi ang pinakamay sala. Least guilty. Hindi least guilty. He does not appear to be the most guilty. Not the most. Alright, okay. Oo. Iba yun sa least guilty. Iba yun sa least guilty. Alright. Mas mahirap yung least guilty Alright. Okay. Ang lumalabas dito, si Secretary Bonoan mismo ang lumalabas na pinakamay sala Unang-una, siya yung nagdisenyo, siya ang arkitekto nung budget ng DPWH. Pangalawa, siya ang nangasiwa ng pondo at nagpabid at naggawad ng mga kontrata sa mga kontraktor. Pangatlo, siya ay nag-otorisa ng paglalabas ng pera bilang kabayaran sa mga kontratista. More importantly, ayon sa kay Yusek Bernardo, si Secretary Bonoan ay tumanggap ng 15% na kickback. Okay? Na lumalabas na 750 million a year times 4 years na siya ang naging kalihim, 3 billion. So, paano siya magiging, hindi siya magka-qualify bilang state witness? Okay. Dahil polluted na yung kanyang yung kanyang kredibilidad. Wala na siyang kredibilidad Sa isang banda naman sa Maleta Boys, ito po tinulig sana mismo ni Ombudsman Remulla dati. At sinabi niya
na minamanipula nitong mga maleta boys ang katotohanan at nilalaro nila yung timeline. Bakit Mhm. po? May mga maleta na inilakip sila sa kanilang salaysay na sabi nila ay mali-maleta na salapi. Ano yung pala naman, itong larawan na ito ay kuha nung panahon pa ng dating speaker na si Lord Alan Velasco. Oh, okay. Hindi panahon Mm-mm. ni Speaker Martin Romualdez. Okay. So ano po itong testimonya? Pinabulaanan to ni Remulla, pinabulaanan ito ng Blue Ribbon Committee, Mhm. at pinabulaanan din ito ng NBI nung sila ay mag-imbestiga sapagkat sinabi ng NBI meron pang aligasyon ng panunuhol dito sa mga maleta boys na ito. Okay. So ito po ay pagpag, ibig sabihin pagkain na itinapon na, muling hinango, niluto at ipinapakain muli. Ito po ay dagdag bawas. Depende kung ano yung kanilang naratibo, may dadagdag silang mga tumanggap ng maleta at meron Okay. naman din silang tatanggalin. Attorney, ito, sundan ko lang yung tanong ni Orly. Ang sabi ko kasi ng Sandigan Bayan, makakaapekto rin ito dun sa kaso po ni Senator Jinggoy because it would mean na Senator Jinggoy acted on his own. Hindi Yes. ho nagkaroon ng kuntsabahan na katulad po na sinasabi. Pag ganito ho, pwede pa rin daw naman na maging state witness after na ma-arraign po si dating DPWH Secretary Bonoan. Tama ho ba yun? Parang Ang hindi sinabi ito ko ng ang Sandigan tamang panahon. Bayan, Parang hindi ito hindi tamang pa ito. panahon. Mm-mm. Parang gano'n. Parang pwede pa rin. Hindi pa naman sinasabing wala ng chance sa maging state witness. Pero not just yet. Kasi nga, maapektuhan din yung ibang mga kaso. Katulad po nung kay Senator Jinggoy. Yung kay Senator Jinggoy ho, isa sa mga dahilan na tinanggihan yung pag-drop kay Secretary Bonoan Opo. na bilang state witness ay dahil nabago ho yung teorya na dati ang teorya ho ng criminal information ay may sabwatan. Oh, yun nga. So, collective na pananagutan. Opo. Kolektibo. Aha. Ngayon, magiging individual na pananagutan. Sinabi ng Sandigan Bayan, pwede kayong mag-apply Mhm. Later na on. maging state witness. Subalit, gaya ng aking unang nabanggit, mahihirapan sila. Okay. Mukhang napakalabo. Dahil yung under Rule 110, yun ang ginamit nila shortcut na mag-aamyenda lang sila ng information. Mhm. Hindi ho yun yung tamang paraan Ang tamang paraan ho ay yung Rule 119, yung discharge of witness, na mahigpit yung mekanismo doon, na magkakaroon niya ng pagsusuri, tama ba yung magbibigay ng salaysay, at yung nga sinasabi kong mga pamantayan na nabanggit ko kanina, kinakailangan ho ay matupad. Yung gaya nung hindi siya dapat ang tila pinakamaisala at kailangan may kolaborasyon, dapat ay ganap na pangangailangan ng kanyang testimonya at walang ibang ebidensya upang isulong yung paglilitis. Okay. Sa lahat ng kategoryang yon, malabo si Bonoan. Alright. Well, anyway, at least maganda naman itong ating pinag-usapan. Dalawang ating natalakay. Yung confidential fund at ang flood control scandal. Oo nga. Pareho ho yung Binabantay natin yung pareho. pinapanagutan Tama po. Accountability naman ang ating hinahabol. dyan. Correct. Attorney Odi, tatawag uli kung nakikipagkumusta. Kukunin po muli namin ng inyong pananaw. At maraming salamat sa Thank you, inyong sir. binigay na pagkakataon, sir. Thank you po. Thank you po. Salamat din ho. Ayan po at nakausap natin si Attorney Antonio Odi Bukoy, member po ng Free Legal Assistance Group o FLAG at Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism of Mabini. Yeah.